Habang ako'y kumakayod bilang OFW sa Japan, ang misis ko naman ay ibang lalaki ang kanyang pinagkakayudan. Hello Ate Ann, itago niyo na lang ako sa pangalang Paul, 36 years old, may 5 anak at hiwalay sa asawa. Isa akong OFW sa bansang Japan. Mahigit 6 na taon na akong nagtatrabaho dito. Napagdesisyonan kong lumabas dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas at may 5 pa akong anak na hindi habang buhay bata, kailangan kong mag-ipon para sa kinabukasan nila. Pumayag naman ang aking asawa na itago natin sa pangalang Gemma. Full support naman sa desisyon ko. Smooth naman yung 3 taon ko, Ate Ann. Although mahirap talaga siya sa umpisa kasi mamimiss mo ang iyong pamilya, pero sa isip ko kailangan ko tong gawin para sa kinabukasan nila. Every month akong nagpapadala sa Pilipinas, pinakamaliit na yung 20,000. Minsan aabot din ng 50,000. Yes po, ganun po kalaki. Pero nagbago ang lahat ng magsumbong na ang kapatid ko sa akin. Araw-araw daw nagsusugal ang aking asawa at ang matindi, yung bahay namin ang ginagawa nilang hideout. Wala nang nag-aasikaso ng mga anak namin. Kung sino-sino na lang ang binibigyan niya ng pera para maghugas ng plato, maglaba ng mga damit. Kinausap ko ang asawa ko, Ate Ann, sa mga nalaman ko. Pero sabi niya lahat ng yon ay hindi totoo. Siyempre ako naman si tanga naniwala. Umabot pa sa point na nag-away kami ng kapatid ko dahil doon. Every 2 years umuwi ako ng Pilipinas. Inaasikaso naman ako ng asawa ko, Ate Ann, namamasyal kami, kakain sa labas. Pero may isang gabi na umalis si Gemma nang hindi nagpaalam kung saan pupunta. Hanggang sa nag-umaga na lang, hindi pa rin umuwi si Gemma. Biglang may tumawag yung biyenan kong babae, ina ni Gemma, at sinabi niyang nasa kanila daw si Gemma. May emergency daw kaya siya umuwi. Ako naman si tanga ang bilis maniwala. Hanggang sa nakabalik na naman ako ng Japan, Ate Ann. Kayod kalabaw na naman para sa future. Lumipas ang ilang buwan, may tumawag sa akin na number lang. Ayaw ko sana sagutin pero all of a sudden, sinagot ko. Anak ko palang panganay, umiiyak siya, Ate Ann. Nahirapan magsalita sa kakaiyak niya. Sabi ko, anong nangyari, ba't ka umiiyak? Saan ba si mama mo? Sagot niya, Papa, si mama may dalang lalaki kagabi sa bahay. Nanginginig ako sa galit, Ate Ann, at nasabi ko talaga ang puta. Pagkatapos naming mag-usap, tumawag na ako sa pamilya ko. Gusto ko nang malaman ng lahat ng pinaggagawa ng asawa ko habang wala ako. Kahit masakit, Ate Ann. So ayun na nga, nalaman ko na ang lahat ng ginawa niya. May lalaki siyang kinababaliwan, hindi lang isa kundi dalawa, at ang nakakagulat siya ang gumagastos sa Ate Ann. Gamit ang perang pinaghirapan ko dito sa Japan, at nalaman ko rin na ang dami palang utang ng asawa ko. Gaya ng motor, kasi kinuhanan niya ng motor yung isang lalaki niya, at ito yung pinakamasakit, Ate Ann. Buntis yung panganay kong babae sa edad na 17. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko nung mga panahon na yon. Napaluhod na lang ako at tinatanong ko sarili ko, may kulang pa ba? Mali ba ang desisyon ko na magtrabaho sa malayo? Mali bang isipin ko ang kinabukasan ng mga anak ko? Naawa ako sa mga anak ko, Ate Ann, lalong-lalo na yung buntis kong anak, ang bata pa niya para doon. Hanggang sa nakauwi na ako ng Pilipinas, pinuntahan ko yung asawa ko. Tinanong ko siya kung, ano ba kasalanan ko para gawin mo sa akin lahat ng to? Ang sagot niya lang sa akin, Ate Ann, okay lang sa akin kahit maliit sahod mo, basta magkasama lang tayo. Oo, sinuportahan ko ang pagtatrabaho mo sa labas, pero deep inside hindi ko kaya yon. Sana hindi ka na lang nag-abroad, Paul. Bupa sana ang pamilya natin ngayon. Umalis na ako, Ate Ann. Hindi ko kayang makinig sa mga rason niya. Siguro may pagkukulang ako pero hindi sapat yun para magloko siya at pabayaan yung mga anak namin. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat, Ate Ann. At nagdesisyon akong maghiwalay na lang kami. Nanganak na ang panganay ko at nasa puder na sila ngayon ng magulang ko. Patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa Japan. Para sa mga anak ko at sa apo ko na rin. Sa ngayon, nagpaparamdam pa rin ang asawa ko. Gusto niya magbalikan na lang daw kami at hindi na daw niya uulitin. Pero sabi ko sa sarili ko, Ate Ann, tama na kung masasaktan man ako in the future. Okay lang basta hindi na sa parehong babae. Hanggang dito na lang, Ate Ann. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento ko. Maraming salamat po.